Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, pahingin ng tubig. Okay lang. Tubig. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma'abad. Sa mga kapatid, inshallah subhanahu wa ta'ala, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na may kaugnayan sa maita. Tulad ng sinabi natin, ang maita o corpse or dead animal ay nahati sa dalawang kategorya. Ang unang kategorya, ito ay ang maita najisa. Ang impure maita. At yung pangalawa is maita al-tahira or pure maita. Okay. So, tatapusin natin ang pagpapaliwanag regarding sa najis na maita o maruming maita. Okay. Mayroon akong katanungan as a review. Ito yung senaryo mga kapatid. So, ano ang ibig sabihin ng debug? Sige nga, parang review lang sa inyo. Debug. Aywa? Paano ka wala ka talaga dito? Okay? Debug is? Tanning. Paki-explain ang ibig sabihin ng tanning. O proseso ng ano? Hindi. Ang quarantine yun, jalala. Ang debug, ito yung proseso ng o proseso ng pagpapatuyo ng balat ng hayop. Tapos ibababad ito sa init na ilalim. Okay, sa init ng araw, lalagyan ng asin o anumang binigar o anumang katulad nito para sa ganun ay para matanggal kung ano man yung dapat tanggalin at para maging malinis. Ayun yung ibig sabihin ng debug sa Arabic term. Okay, halimbawa, kumbaga sa pinakasimple sa atin yung bulad ba? Halimbawa, kukuha ka ng isda mula sa karagatan at gusto mong gawin siyang tuyo, so dadaan sa proseso ng debug. Diba? Lalagyan ng asin, tapos ay ano pa? Ipipreserve. Tapos ibababad sa init ng araw o kailalim ng araw o anumang katulad nito. So yun mga kapatid, hanggang sa magiging tuyo. Ang Arabic niyan ay debug. Linaw? Another question. Kapag ang balat ng mga hayop na kung saan ay naninirahan sa lupa, subalit ito ay maita. Maita, alam natin ang ibig sabihin ng maita, right? Okay. So, kukunin mo yung balat nito. Ninaw? Tapos, natan na siya ngayon. Nung hukom, malinis? Pwedeng pakinabangan? Malinis o hindi? Tahir o najis? Sabi ko, yung hayop na pwedeng at maaring kainin ng laman, nung buhay pa ito. Namaita na sabihin siya, hindi kinatay, namatay na hindi ayon sa proseso ng Sharia. So, maita. Tapos, siyempre, bawal ang laman, right? Bawal mong kainin. So, ang gagawin mo para mapakinabangan at least mula rito, kukunin mo yung balat. So, balit, dumaan nga sa proseso ng tanning. Okay. Tahir o najis? Sino nagsabing najis? Nag-iisa ka lang najis, Kaya mong ipagdanggulan sarili mo? Against all odds? O sige nga. Justify. Kaya najis. Diba, hindi nga nakatay. Hindi pwede kainin yung laman. Yung kayang balat. Hindi mo naman kakainin yung balat, Ang gagawin mo ngayon, gagawin mo siya, halimbawa, jacket o leather, pa-warm during the winter, o kaya lalagyan mo, mo siya,
parang tablecloth o anumang katulad nito. So para sa'yo najis. Saan ka nung diniscuss natin yan? Alam ko nandito ka eh. Mga oras na yun eh. Hindi najis. Tahir. Diba? Ano ba yung hadith mga kapatid? Ida dubigal ihabu faqad tahura. Sabi ng Prophet sallam. Diba? Kapag ang isang ihab. Anong ihab? Ang balat ng hayop. Okay? Na maitsa? Kapag ito ay dumaan sa proseso ng dibag, ay magiging malinis. Diba? Magiging tinatawag na malinis. Okay? Ha? Sabi natin kanina, yung hayop na ano. So ngayon, ano natin, paano halimbawa, meron kang nakitang leon. Patay na siya. At alam natin ng leon na hindi maaaring kainin. Right? Patay na siya. So, medyo maganda yung balat pa niya. At gusto mong gawing leather, gawin mo siyang, alam mo na, gawin mo siyang, coat. Okay? Balabal. So ngayon, dinaan mo sa taning. Diba? Ang tanong, najis o tahir? Ha? Tahir. Anong dalil? Okay. Good. Dalawang opinion ang mga skolar. Sa bagay na ito, unang opinion, para sa opinion na ito, pangkalahatan, na lahat ng hayop, ito man ay pwedeng kainin o hindi pwedeng kainin, kapag ang kanyang balat dumaan sa taning, maliban sa aso at saka baboy, ay magiging malinis. Malinaw? Yan ang unang opinion. Na kung saan yung hadith na na-discuss natin, yung hadith na pangkalahatan, na binanggit natin kanina. Malinaw? Ngayon, pangalawang opinion, sinabi na ito ay hindi magiging tahir. Malinaw? Sapagkat, para sa kanila, yung ihab, yung word na ihab, ay applicable lamang doon sa mga hayop na pwedeng kainin. Malinaw? Kasi nga, yung hadith na kanilang minention, ay yun yung mga senaryo na kung saan ay may mga ilan sa mga sahaba na kinalagkad ang patay na aso, patay na na tupa, no? At pagkatapos ay sinabi ng Sallam, anong gagawin niyo? Bakit hindi niyo pakinabangan ang kaniyang balat? Sabi ng mga sahaba, yan ay maita, ya Rasulullah, patay na yan. Okay, subalit sabi niya, ang ipinagbawal ay ang karni na kainis. Subalit ang skin, proseso, kapag dumaan sa dibag, ang kanyang balat ay nagiging malinis. So para sa kanila, yung ihab na yun ay applicable lamang doon sa maita ng hayop na pwedeng kainin. Kasi nga doon. Pero tulad ng arguments natin, walang direktang words ang Propeta Muhammad na ang ihab ay applicable lamang doon sa mga hayop na pwedeng kainin. Okay lang ba na yung labit na yun, na daanan di ba, nakain, hindi pang gamitin, tinuturing na najis, diba? Pero hindi ba siya gamitin sa turing sarap, kung siya nagkaroon sa katawan na? No, kung kukunin mo yung unang opinion, pangkalahatan yun na pwede. Unang opinion, especially sa mga Malikiya scholars, walang problema sa lahat ng mga hayop na ang kanilang balat, namatay, ang maita, na ang kanilang balat dumaan sa proseso ng dibag, maliban sa hayop ng aso at saka baboy. Nagkasundo lahat ng mga scholar dyan. Okay? Ay pwede mo siyang pakinabangan. Ibig sabihin, tahir siya. Kung kukunin mo yung opinion na yun, walang problema na gamitin mo sa sala. Pero kapag kukunin mo yung pangalawang opinion, especially ito yung opinion ni Sheikh Thaymin, rahimahullah, maging Sheikh bin Baz, no? Maging si Sheikh bin Taymiyyah, rahimahullah, ito yung kanilang opinion, sabi nila na ang magiging tahir lamang ay yung skin na dumaan sa dibag mula sa mga hayop na pwedeng kainin. Pero kapag hindi pwedeng kainin, para sa kanilang opinion, ay najis. Hindi siya tahir. Okay, now, para sa akin, at yun ang pinaka-safe na pananaw, syempre. But when it comes to argument kasi, kapag pag inag-usapan natin ang dalil, medyo komplikado at medyo, kumbaga, controversial yung tinatawag na dalil. Khilaf. Oh. Lakin, an-nasu laysa wadih.
Kasi ang mga dalil kasi na hindi siya, ito kasi yan eh. Mayroong evidence, pero walang pinupunto yung proof, yung evidence mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi saan nag-ugat yung hindi pinagkakaunawaan nila? Nag-ugat dito sa word na ihab. Diba? Idha dubigal ihabu faqad tahura. Okay, kapag nadibag na ang ihab, nagiging malinis. Now, dito sa unang opinion, ang ibig sabihin ng ihab dito ay balat ng hayop sa pangkalahatan. Okay, pangkalahatan. Okay? Sa pangalawang opinion, hindi sila pumapayag. Kasi sabi nila, ang ihab ay applicable lamang doon sa mga hayop na pwedeng kainin. Anong dalil nila? Kasi nga, yung senaryo sa mga dalawang narasyon ng hadith, okay? Tulad na sinabi natin kanina, na may mga ilan sa mga sahaba na hinalagkad ba yung patay na tupa. Sabi ng Propeta Muhammad sallam, anong ginawa ninyo? Bakit hindi niyo pakinabangan yung kanyang balat? Sabi niya, Rasulullah, patay na siya, maita. Sabi niya, ipinagbabawal lamang ang pagkain ng laman. Pero kapag yung skin, okay, pag dumaan sa dibag, nagiging malinis at pwede niyong pakinabangan. Now, dito, ang understand ng pangalawang opinion ng mga scholars, dahil sa senaryo na yan, at mga ibang senaryo katulad nun, which is, literally, ay, yung hayop na yun? Tupa. Based dun sa senaryo ng hadith, tupa, sabi nila, since tupa, yung ihab, applicable lamang doon sa tupa o anumang hayop na pwedeng kainin. Kasi as analogy. Kasi ang tupa, pwedeng kainin. Okay? Para sa kanila doon lamang. Pero yun yung istihad nila. Yun yung kanilang understanding doon sa hadith. Subalit, kapag tanungin natin, bakit? Pangunawa nyo lang naman yan Iba rin yung pangunawa namin sa ihab. Kasi ang ihab, batay doon sa pangkalahatang hadith ng Propeta Sallam, na kapag nadibag ang ihab, ay ito ay tinatawag na nagiging malinis. So, ang ihab para sa amin ay lahat ng hayop na namatay. Namatay kasi walang direktang salita ang Propeta Sallam na ang ihab ay applicable lamang sa tupa o anumang katulad nito. Wala. Okay, kanino yun? Sa mga ng mga ulam, understanding ng mga scholar na ito. Okay? So doon nag-ugat yung di pagkakaunawaan o kaya doon nag-ugat yung pagkaroon ng iba't ibang opinion. Ninaw? Siguro kung sa inyo yung dalawang hirap, sa stand natin, walang magkakaroon lahat. Lahat yun. Kaya kung paniwala mo, kung gusto mong sundin yung unang pananaw, it's up to you. Kasi walang kung meron na sanang statement ng Propeta Muhammad na sinabi niya, ang ihab ay pare lamang sa mga hayop na pwedeng kainin, walang arguments. Walang pagtatalo-talo kasi sinabi na ng Propeta Muhammad. Pero specific yung dalawa. Kasi, good question, sapagkat yung aso at saka yung baboy, that's a good argument. Matalino ka. Okay? Yung baboy na yan, at saka yung aso na yan, lahat ng mga ulama, yung mga ulama na ito dito, nagkasundo sila pagdating diyan. Kasi nga, yan yung pagiging tinatawag na dumadumi nila ay mismo, innate na yan. Okay? Sila inilikha ng Allah na talagang nature na sa kanila ang marumi. Kaya nga't nabanggit yan sa Quran at nabanggit mismo sa tinatawag na hadith ng Propeta Sallam. Sino yan? Yun yung doon. Kaya walang pagtatalo-talo dyan. Okay, malinaw ba yung mga kapatid? Kaya doon nagkaroon ng Kaya pag nalaman mo ngayon yung sababul khilaf, ibig sabihin yung nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan at differentiate ng mga ulama, maintindihan mo. Alam mo nga kung saan ka lulugar. Diba? Kaya nga sabi natin, ang pinaka-safe opinion, yung pangalawang opinion. Kasi pag yun ang kinuha mo, walang issue. Okay? Ikaw naman kasi mahilig sa issue Si doon ka mamalagi sa unang opinion, bahala ka sa buhay mo. Okay? Okay, mga kapatid. So ngayon, natalakay natin yung tungkol sa buto at sungay at mga kuko ng maita. Okay, anong sabi natin? Sabi ng mga scholar na ito ay najis. Yung buto, yung sungay, at yung mga kuko ng maita. Sapagkat anong dalil? Sapagkat itong mga bagay na ito
ay nagaano sa tinatawag na dinadaluyan ng ugat o kaya ng dugo. Okay, especially yung buto, na kung kaya ito ay, alam natin na nagtataglay ng buhay, yung sabihin natin yung anumang dinadaluyan ng dugo. Linaw, kaya nagiging najis ito. Okay? So, tapos na tayo dyan mga kapatid. So, ikaapat na sangay, yung balahibo, which is yung hair, yung wool. Okay? Ano bang yung wool? Wool. W-O-O-L. Wool. Actually, sa araw nung sinerge ko sa Tagalog, lana. You know? Lana. Alam sa Tagalog, lana? Yung mga Tagalog, lana. Ha? Wala na. Lana. Ha? O, parang ganon. Hindi siya lalangis. Iba kasi, ang ano ito? Wool. Para din siyang para din siyang balahibo. Ang ganun, something like that. I-search nyo nga. Kasi ano yung parang makapal siya. Oh. Ganun ba? Binago na. Balahibo, lana, at hibla. Ha? Wool? Wool. W-O-L. Ano bang itsura ng wool na yan? Alam ko si wool, yung pader. Docho. Ayun nga, para nga siyang ano niya. Oo. Galing pa rin sa balahibo. Okay. Siba pa rin yung hair. Buhok. Ha? Parang fiber, okay? At hibla, which is yung hibla, yun yung tinatawag na far. Actually, magkakaparehas lang ito. Pagkakaiba ng... I-search ko nga. Okay. Pinahirap. I-search natin. Ano yung pagkakaiba ng tatlo na yan? Okay. Akala nyo, hindi tayo marunong mag-search, ha? Wool. Okay. Oo. Yan, di ba, dyan ang galing yung ano? Okay. Okay, basically yung hair, bilang pangkalahatang kahulugan, buhok, no? Ito'y tumutukoy sa anumang hibla na tumutubo mula sa balat or skin follicles na mga mammals, mga hayop na may balahibo. So, ginagamit sa tao, no? O human hair at minsan din sa ibang hayop, lalo na kung hindi masyadong makapal o hindi ginagamit bilang balahibo. Okay? So, ang katangian ng hair, maaaring manipis o makapal, tuwid o kulot, nag-iisa o hindi masyadong siksik, depende sa hayop. So, madalas mas mahaba, tumutubo ng tuloy-tuloy. Halimbawa, buhok sa ulo ng tao, hindi palagi nagsasabay ang pagtubo o paglagas. Okay, anyway. Ang fur naman, which is balahibo. Okay, bilang pangkalahatang kahulugan, isang espesyal na klase ng hair na makapal at siksik. Yun yung fur, ata yung pinakita niya, na bumubuo ng balahibo o coat ng maraming hayop. Pang-proteksyon laban sa lamig o init. Yun ang fur. Okay? Yung, alam mo yung opposite ng fur? Near. Joke. Okay. Ang wool naman, which is yun yung lana. Ang kahulugan niya is espesyal na uri ng hair o fur na kulot o crint na napakakapal. Kadalasan mula sa tupa, pero meron din sa ibang hayop. Halimbawa ay ilama, cashmere goats. Okay? So yun yun. So, ibig sabihin, mga katangian pa rin ng buhok. Ang pagkakaiba lang is makapal, manipis, ang iba ay tigi-isa-isa, ang iba ay talagang bulto-bultuhan. Ang iba sabog-sabog, ang iba ay dikit-dikit. So, nangangahulugan, isang ano lang yan. Wool, fur, at saka hair. Okay. So, yun magiging paksa natin mga kapatid. So, ito yung balahibo, lana at hibla ng maita ng hayop na malinis habang ito ay buhay. So, dito, merong key points dito habang ito ay buhay. You know?
Hindi habang buhay, ha? Iba yung habang buhay. Habang may buhay. Habang ito ay buhay. Habang buhay pa. Habang may buhay, ang natang dugo ko ay umaalay. Para lang, yan eh, share yan ng mga lyrics, mga kapatid. Okay? So, dito, sa kategory na ito, okay, flesh can be eaten. Malinaw, ibig sabihin, pwedeng kainin yung laman. At the same time ay living. Malinaw? Ibig sabihin, ay buhay na buhay siya. So, paano halimbawa? Merong makapal na tupa, merong tupa na makapal yung kanyang balahibo. Tapos, ang gagawin mo ngayon, gugupitin mo yung buhay pa yan ha, buhay pa, hindi pa patay. So, ang gagawin mo ngayon, actually, nakita ko yan sa mga sa YouTube. Oh, tinitrain nila ngayon, kinakalbo nila ngayon, tapos ginagawa nila ngayong, okay, coat. Diba? So, ang tanong, ito ba ay tahir? Ito ba ay najis? Ito ba ay marumi according sa Sharia? O ito ba ay malinis according sa Sharia? Okay, so yun ang pag-uusapan natin. So, alam niyo yung senaryo. So, halimbawa ngayon, ang gagawin mo ngayon, yung balahibo ng buntot ng kabayo, gugupitin mo ngayon. Tapos, ginagawa nila ngayon brush, mga make-up ng mga kababaihan. Di ba? O kaya ginagawa nilang suklay o anumang katulad nito. O ginagawa nilang toothbrush. O ano man. Ang mahalaga is, especially, may connection sa ating katawan. You know? So, so, pwede ba yun? Kapag nangyari yun, ito ba ay najis? Ito ba ay parumi? O ito ba ay malinis? Kasi kung malinis, ibig sabihin, pwede natin pakinabangan. Pwede natin gamitin. O tandaan natin ha, yung pag pinag-usapan natin dito, mga hayop na pwedeng kainin habang ito ay buhay. Okay, so ang anumang nahiwalay, tandaan natin ito ay principle mga kapatid. Okay? Anumang nahiwalay mula sa maita na buhok o kaya'y balahibo o lana ng isang hayop na tahir na malinis habang ito ay buhay, kahit pa ito ay hindi karaniwang kinakain, ay itinuturing na tahir. So, ibig sabihin ng rulings ay malinis. Malinis. So, kapag nangyari yan, kapag mayroon kayong alagang tupa, kung anong gawin nyo, kasi minsan, di ba, gusto nyong palaguin pa yung kanyang balahibo, so gugupitin mo siya, i-eraser mo siya, o pakapakinabangan mo ngayon yung kanyang balahibo. Sa anumang naisin mong gawin dito, especially nang ginagawa sa mga malalamig na lugar. Ha? Balat. O kasi tahir. Tahir siya. Ibig sabihin, pwede mong pakinabangan. Pwede mo siyang business, gawing business. Pwede mo siyang ibenta. Diba? Pwede mo siyang mag-create ka ng anuman tapos ibenta mo. Diba? Okay. So, yun yung mga kapatid. So, ito ay tahir. Ito ang pananaw ng karamihan sa mga scholar mula sa Hanafiya, Malikiya at Hanabila. At ito rin ay sinabi ng isang grupo mula sa mga salaf. You know? Oh. Yun, kasama yan sa book pa rin yan, bahagi ng ano. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa pilikmata ng kambing? Gagawin mo rin pilikmata? Pilikmata dito. Saan? Sa sex? Ilalagay kayo sa dulo ng ano? Ha? Ng ari ko. Alam ko lang kasi, bulitas eh. Hindi, may mga pilikmata talaga dito. Kasi makapal yun eh. Kasiraan man yan. Dito mo kasi hindi na daw kailangan na sa... Ha? Kaano yun man, di ba? Harmful yan, uy, harmful siya. Siko ba naman eh, maano yun? Anyway, anong pang mga inisip ninyo? So,
may mga taalik dito, hindi katulad kapag ang buhok o balahibo ay binunot, iba binunot or pinagpag or nahulog ng kusa, sapagkat may mga karagdagang detalye ukol dito. Kasi kanina, gugupitin mo eh. Ihiwalay mo kung mas pamagitan ng gupit, no? May nagsabi na kapag ito ay binunot, ang mga ugat nito ay naglalaman pa ng bahagi mula sa maita. Kaya't ito ay nakaugat pa rin sa balat at may direktang ugnayan sa najasa o karumihan. At ang hindi na nakakaalam. So dito, nagkaroon ng different opinion sa mga ulama. Kasi kapag i-erasure mo lang siya, walang madadala mula sa laman ng maita. Di ba? Wala siyang ano doon. Kumbaga ay safe siya. Okay? Pero kawansa kapag binunot mo siya o pinagpag-ukusang natanggal, doon nagkaroon ng controversial. Kasi maaaring yung dulo ng buhok na yun, na galing sa balat mismo, maaaring mayroon pang laman, o di naman kaya ay may impluensya pa ng najasa dahil sa maita. Kaya doon nagkaroon ng khilaf yung mga ulama. Okay niya? Grabe itong mga ulama na ito, napakadetalyado. Okay, ano yung mga patunay na kapag halimbawa ito hiniwalay sa pamamagitan ng razor o anumang katulad nito ay tahir. So sinabi ng Allah sa banal na Quran, anong dalil? Sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 5 ng banal na Quran. So this is a proof, no? Na sinabi ng Allah sa banal na Quran, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. At ang mga hayop na tulad ng kamilyo, baka at kambing, at anumang katulad nito, ay nilikha ng Allah para sa inyo, o kayong mga tao. At ginawa niya ang mga balahibo nito bilang panlaban sa lamig. No? At iba pang mga kapakinabangan na tulad ng gatas at balat nito. At nasasakyan din ang ilan sa mga ito. At mayroon din sa mga ito ang maaaring kainin. Okay? So malinaw yon. So, ano yung punto ng patunay o ng ayan na ito sa paksa? Ang salitang dif, yung word na dif'un, okay? Meron kasing word na sa sa Quran na dif. You know? Dif'un, mga kapatid, ang ibig sabihin, ang salitang dif ay tumutukoy sa mga gamit na nagbibigay init ba, nagwa-warm mula sa balahibo. Buhok at lana ng mga hayop. So, ang pangkalahatang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng pagpapahintulot sa paggamit ng lahat ng ito nang hindi naghihiwalay sa pagitan ng hayop na kinatay ayon sa Sharia at sa napatay na hindi ayon dito o tinatawag na maita. So, dito sa ayan na ito ay pangkalahatan, mga kapatid, na kung saan ay sinabi ng Allah na may pakinabang ng balahibo, nagbibigay ng warm o ng init. So, yun ay understand dito na ito'y pangkalahatan na sitwasyon ng hayop, maita man o hindi maita. Okay? Maita man o hindi maita. At ganyan sinabi ng Allah sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 80. Sinabi ng Allah, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. At ginawa pa rin niya para sa inyo mula sa mga balahibo or wool ng tupa, buhok o far ng kamilyo at balahibo ng kambing. Ginawa niya ang mga ito bilang kagamitan sa inyong mga tahanan na pantakip, kasuutan, panlatag at palamuti na pansamantalang nagpapaginhawa sa inyo habang sa huling sandali ng inyong buhay. Di ba mismo? Binigay yung kapakinabangan. Binanggit mismo ng Allah yung kapakinabangan nito, mga kapatid sa panampalatayang Islam. So bilang punto, ang talatang ito ay pinapahayag bilang isang anyo ng biyaya mula sa Allah at ang tunay na biyaya ay hindi mailalapat sa isang bagay na marumi at hindi pinahihintulutang gamitin. So ang ni'ma sa Arabiko, biyaya ng Allah, applicable lamang ito sa tahir. Okay? Sa malinis. Kaya, for example, kaya pag meron kayong sabihin natin, nakitang patay na hayop sa kalsada habang kayo nagbibiyahe sa isang disyerto, tapos sasabihin mo, sayang naman ito. Okay, ibenta natin. Palabasin natin na ito ay kinatay. So, tandaan natin, walang word na sayang sa isang marumi. Okay? Malinaw? Sa isang tinatawag na marumi. Hindi may tuturing na sayang yun. For instance, halimbawa, sa pagkain. Maging sa pagkain, mga kapatid.
Tapos, ang dami-dami mong pagkain sa harapan. Alam mo na yung capacity mo, hindi ka katulad ni Asto na kahit ilang palanggana pwedeng kainin. Linaw? Kaya kasi nakikita ko eh. Na medyo matakaw dito eh. Linaw? So halimbawa, di ba? Isang napakaraming pagkain. Tapos, yung pagkain na yun ay hindi kusang kinuha mo. Kasi pag kusang kinuha mo, obligasyon mo yun. Liability mo yun kasi ikaw mismo ang kumuha. Pero yung bigla na lamang inihain sa'yo, di ba? Especially mga Arabo, bigla ka na lang napakarami, lalo pa sa mga kanilang mga ano nila. Di ba? Sampalanggana, tapos papaubo sa'yo. Di ba? No, pwede bang sabihin sa scenario niya, sabihin na, ubusin natin, sayang eh. Kahit